Enteng! Nasaan ka ba? Mama Felia! Ay, nandito na po ako. Saan ka na naman ba nagsusuot, ha? Sabi ni Guido kanina ka pa raw nagpakain ng mga baboy. Ay, kanina pa nga po. Kaya lang pabalik na ako. Nangutusan naman ako ni Sir Emil. Ano naman ang inutos ng asawa ko sa'yo? Nagpabili po ng patuka para sa mga alaga niyang manok Ibig sabihin, galing ka na sa bayan niya? Ay, opo. Sa susunod, magpapaalam ka muna sa akin bago ka umalis. Kahit pa asawa ko nag-utos sa'yo. Maliwanag! Opo, ma'am. Hindi na po mauulit na alis ako nang hindi niyo alam. Dapat lang. Para ka nakakabastos sa ginagawa mo Po? Basta ka na lang umaalis. Ma'am, bakit po ba? May pag-uutos po ba kayo? Oo, meron. Sumunod ka sa akin. Oh, ano ba tinatanga-tanga mo riyan? Po? Sumunod ka na sa akin. Opo, susunod na po. Kahit kailan talaga may pagkatanga ka. Pinapahalata mo pa na wala kang tinapos sa kilos mo. Bilisan mo na nga at sumunod ka na sa akin. Likas na sa mapera ang mapanghamak, lalo na kapag mas mababa sa kanilang taong hinahamak nila at alam nilang hindi lalaban. Pero ang pagiging mapanghamak sa kapwa laging may hangganan at nakakahanap ng katapat para turuan ng leksyon na magtuturo sa kanila ng mahalagang aral. Magandang araw, Miss Gwen. Ganon din po sa lahat ng mga nakikinig sa araw na ito sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Shane. 35 years old po ako, may asawa at 2 anak. May gusto po akong ibahagi sa inyo na karanasan ko noon nang mamasukan akong kasambahay. Dahil sa hirap ng buhay sa probinsya namin sa Negros, may kasama po itong kababalaghan na akma sa inyong channel. Sana po mapili niyo ang aking sulat. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag kalimutan mag-subscribe sa bagong channel nating ito. I-like ang video at mag-comment sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para may pagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Akala ko binibiro na naman ako ni Junjun. Totoo nga na nandito ka na, kuya. Kararating ko lang naman. Naglako ka ba ng gulay? Oo, nakarating nga ako sa kabilang baryo para lang mapaubos ang paninda ko Sayang kasi kung iuuwi ko pa. Mabuti, pinayagan kang mag-day off ng amo mo. Nakiusap ako sa kanya. Mahigit 1 buwan na rin naman nung huli akong umuwi dito sa atin Parang pumayat ka, kuya. Pinagdadamutan ba kayo sa pagkain ng amo ninyo? Hindi naman. Ang dami lang talagang trabaho at hindi maiwasan na malipasan ng gutom. Kuya, ingatan mo ang sarili mo sa trabaho. Huwag mo nang dagdagan ang alalahanin namin. Wala na nga si inay. Baka ikaw naman ang magkasakit. Huwag mo akong intindihin. Kaya ko sarili ko. Kayo mag-ingat dito. Okay lang kami nila itay at mga kapatid natin. Ikaw, wala kang kasamang kamag-anak natin sa trabaho. May mga kasama naman ako dun. Mababait ang mga katrabaho ko. Iba pa rin yung kasama mo kaming kapamilya mo. Oo nga, pero sanay na naman ako. Siya nga pala, nasaan si itay? Lumabas siya para bumili ng uulamin ngayong tanghalian. Sigurado na paborito mong ulam ang bibilihin nun. Sabi ko nga kahit ano na lang Hayaan mo na si itay. Bihira ka lang naman umuwi dito sa atin Kung hindi ko nga lang inaalala na mahirap maghanap ng trabaho, uuwi talaga ako dito sa atin. Mahirap ba ang trabaho mo, kuya? Hindi naman. Sanay ako sa mahirap na trabaho Siguro, nangungulila lang ako sa inyo. Lalo na wala pang 1 taon mula nang mamatay si inay. Ganon din naman kami Lagi ka nga namin pinag-uusapan. Kaya pala minsan, bahing ako ng bahing habang nagtatrabaho ko. Pinag-uusapan niyo pala ako. Ay nako, mabuti pa kuya. Samahan mo ko sa kusina. Doon na lang natin ituloy ang kwentuhan. Ang dami kong gustong itanong sa'yo At marami din akong gustong ikwento sa'yo.
Sa kabilang bayan nagtatrabaho si kuya sa isang farm. May 2 taon na siya ron at bihira ngang umuwi sa amin. Minsan nabanggit sa akin ni Kuya Enteng kung hindi nga malaki ang sahod sa pinapasukan niya, aalis na siya ron. Marami din kasi kaming kailangan bayaran na utang. Kaya lahat kami nagsisipag maliban kay Ate Lisa na may sarili ng pamilya. Nasa na nga pala ang Kuya Enteng mo? Pinuntahan po muna si Kuya Lino. Bukas daw kasi ng madaling araw aalis na siya. Mabutit pinayagan ng kuya mo ng amo niya na mag-day off ng 2 araw. Oo nga po Tay, tingin ko kay Kuya Enteng, hindi na masaya sa trabaho niya. Bakit mo naman nasabi yan? Parang naramdaman ko lang po nung magkausap kami kahapon. Siguro nalulungkot lang ang kuya mo dahil malayo siya sa atin. Tapos naalala pa niya ang nanay niyo. Siguro nga po. Sana mangailangan pa ang amo niya ng tauhan, no? Para pwede akong pumasok. Bakit? Kaya mo ba ang trabaho ng isang kasambahay? Oo naman po. Sanay naman po ako sa mga gawaing bahay. Paano kung malupit ang magiging amo mo? Hindi naman siguro tatagal si Kuya Enteng sa trabaho niya kung malupit ang amo niya. Iba ang ugali ng mga mayayaman. Madalas mata pobre at mababa ang tingin sa ating mga mahihirap. Bakit po yung iba? Nagtsatsaga pa rin na mamasukan na kasambahay. Meron nga po, lumuluwas pa ng Maynila. Dahil wala na silang maharap na trabaho. Kaya tinitiis nila lahat para sa pamilya nila. Kahit ano pong maging trabaho ko, Tay. Ang importante po, kasama ko si Kuya Enteng. Kapag dumating ang kuya mo mamaya, kausapin mo siya. Opo, yun ang gagawin ko. Gusto ko rin po kasing kumita ng malaki Hindi na kasi sumasapat sa atin ang kita ko sa pagtitinda ng gulay. Kung papasok naman po ako bilang tindera, maliit lang po ang sahod. Tapos, ang haba pa ng oras na kailangan nasa pwesto ako. Oo nga. Ang kita ko naman kasi pinababayad ko pa sa tiyahin nyo at sa iba pa nating kamag-anak. Ang hirap talagang maging mahirap, ano? Lahat na ng problema, sinasalo natin. May problema din naman ng mga mayayaman. Baka nga mas malaki pa sa problema natin Ay, kahit ulanin pa po sila ng problema, marami pa rin silang pera. Yun po ang kaibahan natin sa kanila. Sa bagay nga. Totoo din naman ang sinasabi mo. Ayan na pala ang Kuya Enteng mo Tay! Mukhang seryoso ang pinag-uusapan niyo Kuya, hindi ba nangangailangan ng bagong kasambahay ang amo mo? Naku, kumpleto na yung kasambahay dun Bakit mo naman naitanong? Kung sakali na maghanap ng bagong kasambahay ang amo mo, baka pwedeng ako na lang ang ipasok mo. Mabigat ang trabaho dun. Baka hindi mo kayanin. Kung magsalita ka naman, kala mo hindi tayo sanay sa hirap. Bakit ba gusto mong maging kasambahay? Gusto ko kasi na kumita ng malaki. Magkano lang kasi ang kita ko sa pagtitinda ng gulay. Wala namang ibang pagkakakitaan sa lugar natin. Kung sa bayan naman ako maghahanap, baka sa pamasahe lang mapunta ang sahod ko. Sige, kapag nagpahanap si Mama Pelia, ikaw re-recommend ako. Pero sinasabi ko na sa'yo, ngayon pa lang hindi madali ang trabaho bilang kasambahay. Itanim mo sa isip mo, alipin tayo ng mga mayayaman. Iba ang trato nila sa atin. Alam ko naman yan. At handa na ang sarili ko. Tsaka kasama naman kita Sa hapunan, masaya pa kami nagkukwentuhang 4. Si Itay, si Kuya Enteng at ako. Paminsan-minsan nakikisali ang bunso namin. Kinabukasan, madilim pa, gumayak na si Kuya para umalis. Gising na rin kami at pinaghanda ko siya ng almusal. May 2 oras din kasi ang biyahe niya papunta sa trabaho. Nagbilin pa si Itay sa kanya at ako naman pinaalala ko yung sinabi ko. Puro tango lang ang sinagot ni Kuya. Pagkatapos niyang guluhin ang buhok namin ni Junjun at magmano kay Itay, bumaba na siya ng bahay at sumakay sa tricycle na naghihintay sa kanya. Mabuti naman dumating ka na, Enteng. Nakapaglinis ka na ba ng koral?
Opo, yun agad ang inuna ko pagdating ko po kanina. Sabihin mo, kaya mo ba ang mga gawain ni Gido sa garden? Sa tingin ko, kaya ko po. Nakikita ko naman kung ano ginagawa niya eh. Good. Mula ngayon, maliban sa pagpapakain ng mga alagang hayop namin, ikaw na rin ang gagawa ng trabaho ni Gido. Po? Ma'am, mawalang galang na po. Nasaan po ba si Kuya Gido? Bigla na lang siyang umalis kahapon. Ha? Ano daw ang dahilan niya? Hindi mo ba naintindihan ng sinabi ko? Bigla na lang siyang umalis kahapon. Ibig sabihin, hindi siya nagpaalam. Napakabobo mo talagang umintindi. Wala naman po kasi siyang nababanggit sa amin na aalis eh. Hindi ko alam ang dahilan ng lalaking yon. Wag na siyang babalik dito kahit kailan. Ang mabuti pa, sumunod ka sa akin at meron akong ipapagawa sa'yo. Walang imik na sumunod si Kuya Enteng sa amo niya. Pagdating sa likod, itinuro ni Ma'am Ophelia ang grass cutter. Pasensya na po. Hindi ako marunong gumamit niyan eh. Akala ko ba kaya mo ang ginagawa ni Gido? Kaya ko po ang ginagawa niya pero hindi ko pa nasusubukan ang bagay na yan. Grass cutter ito. Pati tawag dito hindi mo alam. Ngayon ka lang ba nakakita ng ganito sa buong buhay mo? Opo. Kawawa ka naman pala. Ang dami mo palang hindi alam. Baka Ultimo TV wala sa inyo. Mamamatay ka na lang na hindi nakakagamit ng appliances. May mga gamit naman po kami sa bahay. Ano naman ang mga gamit nyo? Huwag mo nga akong pinaglolo ko ha. Bagong damit nga hindi ka makabili. Gamit pa kaya sa bahay nyo? Binibigay ko kasi sa pamilya ko lahat ng sahod ko para makatulong. Ay, tama na nga yung drama mo. Kung balak mo kong paiyakin, hindi ako madaling maawa. Kung mahirap man kayo, kasalanan nyo yan. Hindi ko naman kinahihiya ang pagiging mahirap namin, ma'am. Ay, nako, nangangatwiran ka pa talaga. Akala mo naman ikabubuti mo yan. Lalo lang ako nairita sa'yo. Pasensya na kayo, ma'am. Kung hindi mo kayang gamitin ng grass cutter na yan, magtiyaga ka kung anong meron dyan. Basta gusto ko paglabas ko sa garden ko, malinis na. Hindi na matataas ang mga damo. Tumango na lang si Kuya Enteng. Nang tumalikod na ang amo niya, mabilis na niyang sinunod ang pinag-uutos nito. Habang nagtatabas ng damo, iniisip niya ang kasamahan niya na si Gido at ang dahilan ng pag-alis niya. Nang humingi siya ng tubig sa kusinerang si Manang LV, sinabi nito na hindi na nakatagal ang lalaki. Kahit daw inaapoy na ng lagnat, pilit pa rin pinagtatrabaho ito kaya nang makakuha ng pagkakataon, umalis na lang ito at umuwi na sa pamilya niya. Enteng! Enteng! Ma'am! Ma'am Ophelia, bakit po? Bakit ba ang tagal mong lumapit tuwing tinatawag kita, ha? Kasi may ginagawa ako doon sa likod bahay. May kailangan ba kayo, ma'am? Nabalitaan mo na siguro na umalis na sina Bing at Lolit. Mukhang pinagkaisaan ako ng dalawang yon. Sigurado po ba kayong hindi na sila babalik? Nasisiguro ko dahil tiningnan ko ang mga gamit nila. Wala nang natira. Hindi ko alam kung paano nila nailabas ang mga gamit nila nang hindi ko namamalayan. Inireport ko na sila sa mga pulis. Hindi ko mapapalampas ang ginawa nilang to. Kung ganun, pwede pala silang kasuhan dahil hindi na sila bumalik? Kakasuhan ko sila ng pagnanakaw. Wala naman po silang kinuha na kahit ano. Hindi po malikot ang kamay nung dalawang yun. Sa tingin mo, sino paniniwalaan ng mga pulis, ha? Maawa naman po kayo, ma'am. Sila na lang ang inaasahan ng pamilya nila. Kapag pinakulong nyo sila, paano pa sila makakapaghanap buhay nun? Sana inisip nila yan bago sila umalis ng hindi nagpapaalam. May dahilan naman siguro sila kung bakit nila ginawa yun. Ano naman kaya ang dahilan nila, Aber? Masyado bang mabigat ang trabaho nila dito sa bahay ko?
Kaya nga sila namasukan ng kasambahay dahil yun lang ang kaya nilang trabaho. Ha? At yun lang ang bagay sa mga gaya nila. Ma'am, wag naman sana kayong manghamak ng mga gaya naming mahihirap. O bakit? Nasasaktan ka? Dahil totoo naman kayong mga dukha, ang papel nyo lang pagsilbihan kami. Yan ang trabaho nyo habang buhay. Sa loob ng 2 taon, palaging ganun ang bukang bibig ng amo ni Kuya Enteng sa kanya at sa iba pa niyang kasama sa bahay na yon. Lahat ng yon inililihim lang niya sa amin para hindi kami mag-alala sa kalagayan niya. Sana talaga, Tay. Magkasama kami ni Kuya Enteng sa trabaho. Kung talagang nakatadhana na magkasama kayong magkapatid, mangyayari yan. Maliban po kasi sa mga utang natin, gusto ko rin po kasing matustusan ng pag-aaral ni Junjun. Kahit siya na lang sana ang makapagtapos sa aming magkakapatid. Matalino at masipag naman po siya mag-aral. Napakabait mo talagang ate. Laging kapakanan ng kapatid mong iniisip mo. Gusto ko po kasi na siya na lang ang tumupad sa pangarap namin. Baka nga ikaw na lang ang tutulong sa kapatid mo. Nasa hustong gulang na kasi ang kuya mo at anumang sandali pwede na siyang mag-asawa. May girlfriend po ba si Kuya Enteng? Sa pagkakaalam ko meron. Kasamahan niya sa trabaho pero sa ibang parte ng farm nakadestino. Yun po siguro ang isa sa dahilan kung bakit ayaw niya umalis dun kahit hindi na siya masaya. Malamang nga. Bakit po kaya hindi niya binanggit sa akin? Kailan ko lang din naman nalaman Ayaw pa nga niyang umamin nung una Nag-aalala po siguro siya na baka bawalan ninyo. Wala akong karapatan na bawalan kayong mga anak ko na makipagrelasyon. Lalo na kung nasa tamang edad na naman kayo. Isa rin po siguro sa inaalala ni Kuya Enteng yung malaking utang natin. Ay, parang kakabit na nating mga mahihirap ang utang. Tuwing may problema, kailangan umutang. Magpasalamat na lang tayo dahil meron nagtitiwala sa atin na magpautang. Oo nga po. Kung sakali man po na makaisip ng mag-asawa si Kuya, suportahan na lang po natin siya. Ang dami na rin po niyang naitulong sa atin. Oo naman. Wala akong hangad kundi ang kaligayahan yung mga anak ko. Sana umuwi na ulit si Kuya Enteng. Bigla ko kasi siyang na-miss Nako, kung lagi mong hihintayin ang pag-uwi niya, maiinip ka lang talaga. Muntik ko na po palang makalimutan na sabihin sa inyo. Isasama po ako ni Chao nang sa kabilang barangay bukas. Maaga po kami aalis. Anong gagawin niyo ron? Kinuha daw po siyang tagaluto sa binyag. Kailangan daw po ng makakatulong. Sayang din po yung kikitain ko. Di hindi ka pala makakapaglako ng gulay niyan. Baka nga po matatagalan bago ako makapagtinda ulit, Tay. Napansin ko kasi na tumumal na rin ang bente. Meron kasi akong karibal. Yung tricycle na naglalako din. Mas marami ang pagpipilian at mas mura pa sa kanila. Oo nga, nakita ko yun minsan. Napapagod na rin po ako na maglako. Tapos, hindi naman nauubos. Puro paltos na nga pong pa ako sa haba ng nilalakad ko Sana nga mangailangan pa ang amo ni Enteng ng kasambahay. Para doon ka na labag. Mas panatagaw kung magkasama kayo Yun din ang pinagdadasal ko. Na sana magkasama kami ni Kuya sa trabaho. Habang naghihintay nga ako, sumasama muna ako kay Chaonang. Madali lang naman ang trabaho niya. Kailangan lang mabilis sa paghihiwa at kabisado ang mga sangkap. 2 linggo pa lang nung huling umuwi si Kuya Enteng, bumalik na ulit siya sa amin. Sabi niya kailangan din daw niyang bumalik kinabukasan dahil marami siyang trabaho. Diba gusto mo magtrabaho kasama ako? Oo, Kuya. Kailangan na ba ng bagong kasambahay ang amo mo? Oo umalis kasi yung 2 kasambahay sa malaking bahay. Hanggang ngayon, wala pa rin sila nakukuha. Alam ni Ma'am Ophelia na may kapatid ako, ay hindi ako nakatanggi. Kasi may utang pa ako sa kanya na ginamit natin nung may sakit si inay. Ayos lang, Kuya. Kahit paano, meron ka namang makakasama sa trabaho mo. Kaya lang, hindi ganun kadali ang magtrabaho doon, ha? Malupit ba ang amo mo, Kuya? Hindi naman siya nananakit pero
masakit siyang magsalita. Naiintindihan ko naman na kaya siya ganun kasi mahirap lang tayo. Iba talaga ang magiging trato nila sa atin. Ikaw lang naman ang inaalala ko eh. Kung nagdadalawang isip ka, sasabihin ko na lang sa amo ko na may regular ka ng trabaho. Sasama ako sa'yo bukas, kuya. Kaya kong trabaho basta magkasama tayo. Ikaw nasa loob lang ng bahay. Ako naman, doon ako sa farm, nag-aalaga ng mga alaga nilang hayop. Malaki rin ang bahay at si Manang LV lang ang makakasama mo. Mabait naman yung matandang yun eh. Wala kang magiging problema. Oh, yun naman pala eh. Mabait na makakasama ko sa bahay. May 3 anak na babae ang amo ko. Lahat sila suplada at mga sosyal. Kaugali rin nila ng nanay nila. Kaya iwasan mo makagawa ng pagkakamali sa harapan nila. Si Sir Emil naman, bihira lang siyang nasa bahay. Tanging siya lang din ang mabait sa kanila eh. Tatandaan ko lahat ng sinabi mo, kuya. Ano, mag-aayos na ba ako ng mga damit ko? Uy, kung dito ka na talaga, di sige. Ayusin mo na yung mga damit mo. Lalabas lang ako para kausapin si Itay, ha? Excited ako nag-impake ng mga damit ko. Si Kuya Enteng naman, lumabas ng bahay para puntahan si Itay sa likod bahay. Anak, ikaw nang bahala sa kapatid mo ron ha. Alalayan mo na lang siya sa mga gagawin niya. Sinabi ko na po sa kanya yung mga dapat niyang gawin, Tay. Nasisiguro ko na kaya niya mga gawaing bahay. Tanggap ko naman na masakit magsalita mga mayayaman. Wag lang sanang sasaktan ng kapatid mo. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Ang plano ko po, kapag umalis ako doon, isasama ko rin si Shane. May tiwala naman ako sa iyo. Balang araw makakaraos din tayo sa ganitong sitwasyon. Oo naman, Tay. Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Basta tulong-tulong tayo. Makakaya natin ang lahat. Kinabukasan, maaga kaming umalis ni Kuya. Medyo kinakabahan din ako habang nasa biyahe kami. May lungkot din akong nararamdaman. Dahil yun ang unang beses na mawawalay ako kay Itay at sa kapatid ko. Inabala ko na lang ang sarili ko sa pagtanaw sa labas ng bintana ng bus. Makalipas ang 2 oras, narating na rin namin ang farm kung saan nagtatrabaho ang kuya ko. Nang nasa bahay na kami, pinakilala ko ng kuya ko kay Manang LV. Mainit naman ang pagtanggap nito sa akin. At nagpaalam agad na babalik sa kusina. At nag-aasikaso daw ito sa magkakapatid. Dito na lang natin hintayin sa labas si Ma'am Ophelia, ha? Ang laki pala ng bahay ng amo mo, kuya. Oo. Kaya mo bang maglinis ng ganyang kalaking bahay? Kakayanin ko, kuya. Saan ka nga pala natutulog dito? May pahingahan para sa mga nagtatrabaho sa farm. At doon kami natutulog ng kasama ko. Kung ganun, si Manang LB lang pala talaga ang makakasama ko. Nasa likod ng bahay na to ang tutulugan mo. Maselan siguro ang mga amo mo, kuya. At ayaw nila na may ibang tao sa bahay nila. Ganun na nga. Kaya sana matagalan mo ang ugali nila. Konti na lang naman matatapos ko ng hulugan yung utang ko. Kakayanin ko, kuya. Ay, nandyan na pala si Ma'am Ophelia. Batiin mo. Magandang araw po, Ma'am Ophelia. Bata pa pala ang kapatid mo, Enteng. Kasing edad lang yata ng bunso kong anak. 22 na po siya. Siguro naman maalam siya sa gawaing bahay dahil laki sa hirap. Opo, marunong po ang kapatid ko. Sige na. Pumunta ka na sa farm at marami pang gagawin doon. Shane, sige na, alis na ako. Ha? Ikaw Sige, na bahala kuya. dyan. Ilang taong ka na nga ulit, Iha? 22 na po. Anong natapos mo? Bakit pa ba ako nagtatanong siguro naman na wala kang tinapos? Nakatungtong naman po ako ng high school. Siguro naman sinabi na sa'yo ng kuya mo ang mga dapat mong gawin. Ayoko nang patanga-tanga sa trabaho, lalo na sa paglilinis. Ayoko na makakabasag ka ng mga gamit ko. Dahil mas mahal pa yun sa buhay ninyong magkapatid. Mag-iingat po ako habang nandito po ako. Sige, iwan mo muna yung bag mo kung saan hindi nakakaabala.
umpisahan mo muna ang pagwawalis dito sa labas. Hindi po ba pwede na iwan ko muna ang bag ko sa tutulugan ko? Ano? Ako ang amo dito. Kaya kung anong sasabihin ko, yun ang sundin mo. Opo, pasensya na po kung hindi po ninyo nagustuhan ang sinabi ko. O sige na, nasa gilid ang walis at dustpan. Hindi agad dumalis si Ma'am Ofelia. Binantayan pa niya ang bawat kilos ko, kung paano ako magwawalis. Nang masiguro niyang marunong naman ako, tsaka siya umalis. Pagkatapos ng ginawa ko, lumabas si Manang LV. Meron daw pinapagawa ang amo namin. Tsaka lang ako nakapasok sa loob ng bahay. Nang mga sumunod na araw, nalaman ko na meron palang pag-aaring salon ng amo namin. Minsan isinama niya ako doon bilang alalay. Oy Shane, huwag kang tumayo lang dyan na parang tuod. Ibigay mo sa akin ang bag ko. Ibili mo nga pala ako ng merienda sa fast food na malapit dito. Kanina pa ako nagugutom eh. Pasensya na po kayo, ma'am. Hindi pa po ako nakakaranas umorder sa fast food. Baka po kasi magkamali lang ako. Ano ka mo? 22 ka na, hindi ka pa nakakapasok sa isang fast food? Saan bundok ka ba nang galing, ha? Kay Lloyda na nga lang ako magpapabili. Napatungo na lang ako. May mga customer din kasi sa salon ng mga oras na yun. At dahil malakas ang boses ng amo ko, dinig nila ang mga sinasabi nito at pagtawa. Lahat sila nakatingin sa akin, pati ang mga tauhan sa salon. Para tuloy gusto kong lumubog dahil sa pagkapahiya. Dahil wala kang silbing utusan, magtiis ka sa tubig. Yan ang merienda mo. Sa karinderya ba nakakain ka na? Baka hindi pa rin. Nakakain na po. Akala ko hindi mo rin yun alam eh. Ano bang kinakain nyo sa inyo? Kanin po at madalas gulay ang ulam namin. Kaya naman pala ganyan ang katawan mo. Para kang kawayan. Hindi ka pala pwede sa labas kapag malakas ang hangin. Kahit po ganito ang katawan ko, malakas naman po ako, ma'am. Ikaw nga sa susunod, yung maayos-ayos ang isuot mo. Para ka namamali mo sa suot mo eh. Ilan lang po kasi ang dala kong damit. Talaga? Pati damit wala kayong pambili? Ano ba klaseng mga magulang ang meron kayo, ha? Hindi naman pala kayang bumuhay ng pamilya, nagparami pa ng anak. Responsable at mabait po ang mga magulang ko. Sadyang nagipit lang po kami nung magkasakit at mamatay si inay. Iiyak na ba ako sa awa niyan, ha? Ay, hindi naman po. Sinasabi ko lang po ang sitwasyon namin kaya hindi pa namin mabili ang mga bagay na sa tingin namin hindi naman mahalaga. Ganyan naman talaga kayong mga pobre. Mahilig magkwento ng nakakaawa para maraming magsimpatya sa inyo. Mahilig din kasi kayong manghingi eh. Hindi nyo na lang pagsumikapan ang mga gusto nyong makuha. Hindi naman po kasi kami ganun. Nagsusumikap naman po kasi kami. Ay, huwag ka na nga magpaliwanag. Kilala ko ang mga katulad mo. Kaya ikaw, huwag mo nang subukan na dramahan ako. Pare-pareho lang kayo. Tumahimik na lang ako. Malapit nang dumilim nang makauwi kami sa bahay. Dun pa lang ako nakakain. Awang-awa nga sa akin si Manang LV nang malaman na hindi man lang ako pinakain ng amo ko sa maghapon. Nung gabi pinuntahan ako ni Kuya Enteng. 1 linggo na rin mula nang huli kami magkita. Kuya! Bakit naman ngayon ko lang nagpakita sa akin? Pasensya ka na ha. Ang dami ko lang kasing trabahong ginagawa eh. Kumusta ka na rito? Wala namang reklamo ang mga amo natin sa trabaho ko. Madalas din nila akong isama sa labas para maging alalay. Hindi naman mabigat na trabaho yun ah. Oo nga. Taga-bit-bit lang naman ako ng mga pinamili nila. Kaya lang kuya, maghapon akong gutom. Ha?
Sila lang kasi ang kumakain eh. Madalas sa kabilang mesa, dun lang ako naghihintay sa kanila na matapos. Ginawa nila yun sa'yo? Oo, hindi naman ako kilala ng amo natin. Pero grabe kung manlait sa pagkatao ko. Nakakababa ng moral, lalo na kapag may ibang nakakarinig. Naku, patawarin mo ko ha. Kung hindi kita dinala rito, hindi mo yan mararanasan. Kung gusto mo, umuwi ka na lang. Uuwi lang ako sa atin kung kasama ka. Alam mong hindi pa ako pwedeng umalis dito. Ganon din ba siya makipag-usap sa'yo? Oo no, sa lahat ng mga tauhan nila rito. Kaya nga walang nagtatagal eh. Kawawa naman sila. May mga tao talaga na tulad ng amo natin. Magtitiis pa ako. Kung ikaw nga na kaya mo eh, kakayanin ko rin. Kung aalis kayo, magbaong ka na ng sandwich. Magsabi ka kay Manang LB, masarap siyang gumawa nun. Oo, bukas makikisuyo ako kay Manang. Isasama daw kasi ulit ako bukas ng mag-iini. Kapag wala mga amo natin, kumain ka ng kumain. Hindi ka naman isusumbong ni Manang eh. Naaawa nga siya sa akin eh. Kaya kapag uuwi ako, ang dami niyang pagkain na ibinibigay sa akin, gaya kanina. Wala talagang awa yung mga amo natin sa mga gaya natin. Malaki pa ba ang utang mo kay Ma'am Ophelia? Medyo malaki pa eh. Pero kung ilang buwan akong hindi tatanggap ng sahod, mababayaran ko na siya. Yun na lang ang gawin mo. Ako na munang bahala sa pamilya natin. Sigurado ka ba? Alam ko na meron ka rin gustong bilhin para sa sarili mo. Makakapaghintay naman yun. Unahin muna natin ang mas mahalaga. Salamat, Shayna. Handa ka magsakripisyo. Ikaw nga eh. Ang dami mo nang sinakripisyo sa pamilya natin. Bilang panganay, tama lang na ako maging sandalan nyo. Kapag nakaalis na tayo dito, kuya, gusto ko namang harapin mong sarili mong buhay. Nasa tamang edad ka na para bumuo ng pamilya. Isa yan sa mga plano ko. Pero matagal pa yan. Sige na, pumasok ka na sa loob para makapagpahinga ka na. Bawal ako dito eh. Baka may makakita sa akin. Tinanaw ko pa ang maingat at dahan-dahan na pag-alis ni kuya. Pumasok lang ako sa loob ng bahay nang mawala na siya sa paningin ko. Tulog na ng mga oras na yun si Manang LV. Nahiga na rin ako sa higaan at saka pumikit. Ilang sandali lang, nakatulog na rin ako kahit may alalahanin ako. Kinabukasan, maaga akong hinainan ng almusal ni Manang. Para daw busog ako bago simulan ang trabaho ko. Hanggang sa nakasanayan ko na ang nangyayari sa akin sa bahay na yon. Ang bilis naman ng mga araw. Nakaisang buwan ka na pala sa pinapasukan mo. Hindi nga rin po ako makapaniwala eh. Ganun po yata kapag maraming ginagawa. Bakit nga pala hindi mo kasama ang Kuya Enteng? Wala po kasi siyang sahod, Tay. Pati po sa mga susunod na buwan. Sabi ko po kasi sa kanya, para mabilis siyang mabayaran yung utang niya, di buo na niyang bayaran ng pagkakautang niya doon sa amo namin. Ako na lang po munang bahala dito sa inyo. Ganun ba? Kaya mo naman ba yung trabaho mo? Kumusta ang pakikitungo ng amo mo sa'yo? Ayos lang po, Tay. Bakit walang kasigla-sigla ang pagkakasabi mo? Ang mahalaga naman po hindi kami sinasaktan ng amo namin. Pinagsasalitaan ba kayo ng hindi maganda? Sabi niyo nga po, iba talaga ang trato ng ibang mayayaman sa mga tulad nating mahirap. Oo nga, pero hindi dahilan yon para tanggapin mo na lamang ang masasakit na salita na binibitiwan nila. Hayaan na lang po natin. Pinapasahura naman po nila kami ng tama ni Kuya Enteng. Kapag alam mong sumusobra na, hindi tama na manahimik ka pa rin. Opo, Tay. Mangangatwiran po ako kapag alam ko na sobra na. Kung alam nyo lamang ng pag-aalala ko sa inyo ng kuya mo, lalong-lalo na sa iyo. Hindi naman po ako pinababayaan ni Kuya. Tsaka, ang bait po ng kasama ko dun sa bahay. Kung ganun, amo nyo lang ang may problema. Huwag na nga po natin pag-usapan ng amo namin. Gusto ko po maging masaya ang pag-uwi ko. Ang gawin mo ay magpahinga ka.
para makabawi naman ang katawan mo. Opo, Tay. Iidlip lang po muna ako. Tawagin niyo na lang po ako kung kakain na. Nang mga oras na yun, kausap ni Ma'am Ofelia ang kapatid ko. Nagtataka kasi ito kung bakit hindi kinuha ang kalahati ng sahod niya para sa buwan na yun. Sinabi naman ni Kuya Enteng ang dahilan. Mukhang nagmamadali ka ng mabayaran ako. Nahihiya na ako sa inyo, ma'am. Baka naman kapag nakabayad ka na, lalayasan mo na rin ako gaya ng iba. Hindi po talaga maiiwasan na layasan kayo ng mga tauhan nyo dahil sa ugali nyo. Ano? Ah. Ang lakas naman ng loob mo na sabihin sa akin yan. Sinasabi ko lang naman yung totoo, ma'am. Subukan nyo lang nalayasan akong magkapatid, makikita nyo kung anong kaya kong gawin. Wala po kayong karapatan na pigilan kami. May karapatan ako dahil ako ang nagpapasahod sa inyo rito. Hindi pa rin po sapat na dahilan yun. Hindi nyo nga po kami sinasaktan. Pero sa pananalita nyo pa lang, masyado nyo na kaming hinahamak. Hindi lang yun. Hindi tama na tratuhin nyo na gano'n ang kapatid ko kapag sinasama nyo siya sa labas. Ang alin? Yung hindi namin pagpapakain sa kanya? Hindi naman namin obligasyon na ilibre siya tuwing kakain kami sa labas. Sana kasi nagpakabusog muna siya dito sa bahay. Hindi yung aasa siya na isasama namin siya sa budget namin. Kaya po wag na kayong magtaka kung lagi kayong nilalayasan ng mga kasambahay nyo. Hindi ko alam kung bakit naging palasagot ka na ngayon. Akala mo porke nandito ang kapatid mo, may kakampi ka na? Dapat ka mas matakot ka dahil nandito sa bahay ko ang kapatid mo. Lahat pwede kong gawin sa kanya. Ay wag nyo pong sasaktan ang kapatid ko. Kapag meron siya nagawang mali, dapat lang naturuan ko siya ng leksyon. Lahat po ng panlalait nyo, tinatanggap namin. Huwag nyo sana siyang sasaktan. Sa totoo lang, nagsisisi ako na tinanggap ko yung bubita mong kapatid. Napakatanga. Ilang beses nang sumama sa amin pero hindi pa rin alam ang gagawin. Ako na lang po ang laitin nyo. Huwag na siya. Lalaitin ko lahat ng mga taong sinasahura ko. Kaya wag mo akong utusan. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo kung saan ka nababagay. Pagkatapos ng 2 araw, umalis na rin ako sa amin. Ang bigat ng pakiramdam ko sa pagbabalik sa amo ko. Pagdating agad ko na rin tinulungan si Manang LV. Nang magising si Ma'am Ofelia, isinama na naman niya ako sa labas. Kumain ulit ang mag-iina sa isang restaurant at gaya ng dati. Nasa kabilang mesa lang ako at tubig lang ang iniinom. Sa pagkakataong yun, hindi na ako nakakaramdam ng awa sa sarili ko. Ibinaling ko na lang sa ibang bagay ang atensyon ko. Bilisan mo na. Dalhin mo agad yung pinabitbit ko sa kwarto ko. Opo, ma'am. Ingatan mo ang mga dala mo. Dahil kahit pagsabahin ang sweldo niyong magkapatid hindi aabot sa presyo niya. Iniingatan ko naman po. Oo, diyan mo ipatong ang mga yan. Meron pa po ba kayong ipagagawa? Huwag ka munang umalis hanggat hindi ko sinasabi. Nakikita mo ba ang mga to? Kahit buong buhay ka pa magtrabaho, hindi ka makakabili ng mga ganitong kamamahal na mga damit. Hindi naman po ako naghahangad ng mga ganyang kamamahal na mga damit. Siyempre, yan ang sasabihin mo dahil wala kang pambili. Tama po kayo. Wala kaming pambili ng mga ganyan. Kaya bakit kailangan niyo pa pong ipagyabang sa akin? Dapat po siguro sa mga tulad ninyong may kaya sa buhay kayo magyabang. Hindi sa mga mahihirap na gaya ko. Gusto ko kasing ipamukha sa iyo ang kaibahan ng buhay namin sa inyo, kaya ko to ginagawa. Para po ano? Mas lalong manliit ang tingin namin sa mga sarili namin? Hindi po mangyayari yon. Noon pa, tinuruan na kami ng mga magulang namin na makontento sa kung ano lang ang meron kami at huwag maiinggit sa iba. Mabuti pa, lumabas ka na lang at maglinis sa labas para may pakinabang ako sa'yo. Sayang lang ang pinapasahod ko sa'yo sa pagiging palasagot mo. Sige po, lalabas na po ako.
Nung hapon kami na lang ang nasa bahay ni Manang LV. Umalis kasi ang buong pamilya at may pupuntahang okasyon. Hindi rin daw uuwi ang mga to ngayong gabi. Habang nagwawalis nga ako, biglang dumating si Kuya Enteng. Lumabas muna ako dahil bawal siyang pumasok sa loob. Kinausap ako ni Ma'am Opelia. Sinagot-sagot mo daw siya kanina. Wala namang masama sa sinabi ko. Wala na kasi siyang ginawa kundi ang manghamak dahil sa pagiging mahirap natin. Habaan mo pa sana ang pasensya mo. Ayoko kasing magaya ka sa dalawang kasambahay na umalis. Anong nangyari sa kanila? Kasi pagkatapos nilang umalis nang walang paalam, pinahuli sila sa pulis ni Ma'am Opelia. Anong kaso? Pinalabas niyang nagnakaw ang mga yun kahit hindi naman. Kaya lang sila nakalaya dahil nagpiyansa sila. Hindi pa siya nakukonsensya sa ginawa niya? Bihira sa mga may pera ang may konsensya. Sana pala, hindi na lang ako tumuloy dito. Sorry talaga. Ako naman ang may kasalanan Dapat hindi na lang kita sinundo. Huwag mong sisihin ang sarili mo, kuya. Nandito na to. Ipagdasal na lang natin na makaalis tayo dito ng maayos. Tama ka. 3 buwan na lang naman, matatapos na rin ako sa pagbabayad sa utang ko. Mag-iingat na ako sa mga sasabihin ko para hindi tayo mapag-isipan ng masama ni Ma'am Ofelia. Mas nagsipag pa ako sa trabaho ko. Baka sakaling bumait si Ma'am Ofelia. Pero hindi pa rin ito nagbago. May mga pagkakataon din na naririnig ko na pinagagalitan niya si Manang LV. Dahil lang sa hindi nito nagustuhan ng luto. Kung ano-anong insulto ang sinabi nito sa matanda. Tumalikod na lang ako para hindi ko marinig ang nakakaawang paghikbi ni Manang. Shane! Shane! Ma'am, bakit po? Ayusin mo rin ang trabaho mo kung ayaw mo matulad kay Manang LV. Sana naman po, pinagpasensyahan niyo na lang si Manang. Matanda na po siya para pagalitan po ninyo. Ha? Ano ka ba niya, ha? Abogado para ipagtanggol siya? Hindi po, ma'am. Naaawa lang po kasi ako sa kanya. Isang araw kapag napuno ako sa inyong dalawa, pareho ko kayong palalayasin! Maawa naman po kayo kay Manang LV. Alam niyo naman po na wala na siyang pamilya Wala akong pakialam. Kahit sakali pa siya matulog. Bagay lang yon sa matandang gaya niya. Sobra naman po kayo. Wala ba kayong nanay para magsalita ng ganyan? Hoy! Huwag mo nga masali-sali ang nanay ko dito, ha? Ang punto ko lang naman po. Paano kung mailagay sa ganyang sitwasyon ng nanay ninyo? Hindi po ba masakit din? Mula po nung dumating ako dito, parang nanay na ang turing ko kay Manang. Kapag umalis ka rito, isama mo na siya. Dahil ayoko mag-alaga ng matanda. Huwag po kayo mag-alala. Isasama ko po talaga siya. Huwag ka lang tatakas gaya ng ginawa ng mga naunang kasambahay sa'yo. Baka maging kapareho mo sila ng kapalaran. Pagbibintangan niyo rin po ba akong nagnakaw sa inyo? Mga nagnakaw ang mga yon. At hindi ko lang sila pinagbintangan. Huwag mo rin kalimutan na may utang pa sa akin ng kuya mo. Ikaw pwede kang umalis. Pero siya, hindi. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako tatakas. Maayos ako magpapaalam sa inyo. Naghahanap na rin ako ng kapalit ninyo ni Manang LV. Oras na makahanap ako, ako mismo ang kakaladkad sa inyo palabas sa bahay na ito. Sa 2 buwan ng day off ko, hindi ko pa rin kasama si Kuya Enteng nung umuwi ako. Parang ayoko na nga bumalik sa farm. Kung hindi ko lang inaalala ang kapatid ko at si Manang LV. Napansin naman ni Itay ang pananahimik ko. Mula nagtrabaho ko nawala na ang sigla mo. Huwag ka na kayang bumalik doon. Hinihintay ko lang pong magiging kapalit namin ni Manang LV. Ha? Ibig sabihin, balak na kayong paalisin doon? Opo. Hindi ko na rin kasi kaya yung pangmamaliit sa amin ng amo namin. Kapag kasama niya ako sa labas, lagi na lang niya akong ipinapahiya sa maraming tao. Bakit kailangan nyo pang hintayin ng kapalit nyo?
Kung pwede naman na umalis na kayo ron. Ayoko pong iwan dun si kuya. Tsaka isa pa, baka matulad kami sa mga dating kasambahay na pinagbintangang nagnakaw kahit hindi naman po. Napakalupit pala ng amo nyo. Masahol pa sa isang hayop. Porque may pera sila. Akala mo kung sino na. Lagi akong nagdadasal na sana makahanap na ng kapalit namin. Ang papalit sa inyo mararanasan din ang nangyari sa inyo. Ngayon pa lamang naaawa na ako sa kanila. Yun lang po ang paraan para makaalis kami. Meron pang isang paraan. Ang magbago ang amo nyo. Malabo pong mangyari yun, Tay. Kung iisipin, malabo ang mangyari yon pero may paraan. Baka isang himala po ang hinihintay natin. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa himala? Kung totoo po sana yan, di sana gumaling si inay sa sakit niya. Anak, hanggang doon na lamang talaga ang buhay niya. Hindi na lang ako umimek sa sinabi ni Itay. Kahit nandito ako sa bahay, si Manang LV ang inaalala ko. Nang biglang may naalala ako. Tay, alam niyo po ba? Nakilala ko na ang girlfriend ni Kuya Enteng. Talaga? Anong masasabi mo sa kanya? Mukha naman po mabait at mahiyain din po. Plano niya din na sumabay ng alis sa amin. Mukhang may plano sila ng kuya mo na mag-isa tahimik ka. Kasi sasabay sa inyo ng alis ang girlfriend niya. Bigla kong naisip, paano kung lahat ng mga tauhan ni Ma'am Ofelia layasan siya ng sabay-sabay? Pag nagkataon, malaking problema yon. Marami pa naman silang alagang hayop. Nakakaawa kapag wala na magpapakain sa mga yun. Noong gabi nakita ko na nasa labas pa ng bahay si Itay at nakatanaw sa malayo. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Pero malalim yun at parang naglalakbay kung saan. Ilang beses ko kasi siyang tinawag bago siya lumingon. Anak, bakit hindi ka pa natutulog? Maga pa ang alis mo bukas Matutulog na po sana ako nang bigla akong nauhaw Kaya po bumangon ako. Ano pong ginagawa niyo dito? Hindi kasi ako makatulog Iniisip ko kung paano ko kayo matutulungan sa abo nyo. Huwag niyo na pong isipin yun, Tay. Kapag po umalis na po kami, tapos na po ang problema. Nararamdaman ko na mag-uumpisa pa lamang ang tunay na problema. Sa palagay niyo, hindi kami basta makakaalis? Sa tingin ko kasi, alam na ng amo nyo na hindi siya kagad makakakuha ng kapalit nyo. Alam niya sa sarili niya na siya ang problema. Maghintay na lang po tayo sa mga susunod na gagawin ni Mang Ofelia. Basta gagawa ako ng paraan. Bilang ama, tungkulin ko na pangalagaan kayo ng kuya mo. Inakbayan na ako ni Itay papasok ng bahay namin. Napaisip naman ako sa sinabi niya. Kinabukasan, pagdating ko sa bahay ng amo ko, naabutan kong pinagagalitan ni Ma'am Ofelia ang kuya ko. May ilan din dun na mga kasamahan ni kuya sa trabaho. Napakuyom na lang ako ng kamao at hindi agad nakaalis sa kinatatayuan ko. Hindi ka nga marunong magkwenta. Anong pinagmamalaki mo? Yung girlfriend mo na gaya mo na mahirap din? Huwag niyo naman po sanang isali dito si Annalyn. Isasali ko siya dahil alam kong siya nag-impluwensya sa'yo para umalis. At kayo naman, anong dahilan nyo para umalis, ha? Anong pinagmamalaki ninyo? Alam niyo kung ano ang dahilan naming lahat kung bakit gusto na naming umalis sa inyo. Wala akong pakialam sa mga dahilan ninyo. Dito lang kayo nababagay na magtrabaho. Huwag na kayong mangarap na mag-iiba pa ang takbo ng buhay ninyo kapag umalis kayo. Ganun naman ang kababagsakan ninyo. Mga trabahador at kasambahay pa rin. Kahit po ganitong trabaho pa rin ang kabagsakan namin, baka naman mabait ang magiging amo namin, hindi gaya nyo. Tama naman ang pasahod ko sa inyo. Gusto niyo yata na isabay ko pa kayo sa pagkain namin. Aba, abusado naman kayo. Ma'am, ang gusto lang namin, tratuhin nyo kami ng maayos. Mga demanding naman kayo masyado. Makontento na lang kayo sa kung paano ko kayo tratuhin. Gaya ko rin ng lahat ng mga amo.
Huwag niyo ring tatangkain na tumakas. Kaibigan ko ang hepe dito sa atin. Madali lang para sa akin na tuntunin kayo at kasuhan. Nag-alinlangan ng mga naroon kahit si Kuya Enteng sa sinabi na yun ng amo namin. Isang nangiinis naman ng ngiti ang pinakawalan ni Ma'am Ofelia bago to naglakad palayo. Tsaka naman ako nagmamadaling lumapit sa kapatid ko. Dumating ka na pala. Narinig ko rin lahat ng mga usapan ninyo. Lahat ba sila gusto nang umalis? Oo eh. Kaya nga sabay-sabay namin kinausap si Ma'am Ofelia. Hindi niya tayo papayagang umalis kasi mahihirapan na siyang humanap ng kapalit natin. Naisip na namin yun. Ay, sana hindi ka na lang bumalik. Babalik ako kasi nandito ka pa at si Manang LV. Hindi ko kayo pwedeng iwan. Baka kasi hindi na rin tayo bigyan ng day off ng amo natin. Sinabi ko pala kay Itay ang problema natin dito. Gagawa daw siya ng paraan. Ha? Eh, sinabi ba niya kung anong paraan? Naguluhan nga ako sa sinabi niya eh. Hindi naman siya nagpaliwanag. Ay, wag naman sana yung iniisip ko. Anong ibig mong sabihin, kuya? Ha? Saka na natin pag-usapan yun. Babalik na kami sa trabaho namin ha. Pumasok ka na rin sa bahay. Baka mapagalitan ka pa. Ilang araw nang mainit ang ulo ni Ma'am Ofelia. Puro bulyaw ang inabot namin ni Manang LV kahit wala namang kaming ginagawang masama. Narinig ko rin na nag-aaway sila mag-asawa. Nalulugi na rin daw ang iba nilang negosyo dahil nilalayasan na rin sila ng mga tauhan nila. Naisip ko na binabawian na sila ngayon dahil sa masasamang ginagawa nila. Isang hapon nagmamadaling umalis ang mag-asawa pagkatapos ng tawag sa cellphone. Kuya Enteng! Ano ginagawa mo dito? Hindi pa tapos ang trabaho ah. May nangyari kasi. Yun bang dahilan kung bakit nagmamadaling umalis yung amo natin? Oo, yung kasing mga kasama ko, tumakas na sila. Ano? Baka kung anong gawin sa kanila. Sinabihan ko naman sila eh. Sabi ko, huwag maliitin ang impluensya ni Ma'am Ofelia. Sana naman naisip nila ang mga pamilya nila. Meron na rin kasi silang papasukan na plantasyon. Kaya nagmamadali na rin silang umalis dito. Ilan na lang kayong natira? 4 na lang kami. Kaya niyo ba ang trabaho? Mas lalong magiging mahirap pero kakayanin. Masyado naman kasing makasarili ang mga kasamahan mo. Kahit papano naiintindihan ko naman sila. Matagal na rin silang nagtitiis. Kaya nung makakita ng pagkakataon na makalis, hindi na nila pinalampas. Pwede naman tayong umalis. Ayun nga lang, hindi tayo titigilan ng amo natin. Ayoko naman nung ganun. Yun din ang iniisip ko eh. Tsaka, 1 buwan na lang na sahod. Matatapos na rin ako sa utang ko. Ay sa wakas, nagbunga na rin ang pagtitiis mo, kuya. Oo nga. Ang pag-alis na lang dito ang problema natin. Kapag nagpaalam tayo, siguradong hindi papayag si Ma'am Ofelia. Wala siyang karapatan na pigilan tayo. Gagawa naman ng paraan si Itay. Hintayin na lang natin siya. Huwag na muna nating asahan si Itay. At isa pa, ayoko siyang madamay dito. O paano? Halis na ako ah. Baka biglang sumulpot yung mga amo natin eh. Sa natitirang oras ng trabaho, hindi tuloy ako mapakali. Ang daming pumapasok sa isip ko. Nang sabihin ko nga kay Manang na pag-usapan namin ni Kuya, labis din ang pag-aalala niya sa mga tumakas. Masigit niya kasing kilala ang amo namin sa pwede nitong gawin. Ito na po ang kape niyo, ma'am. Ay, ang bagal mo talaga. Mas mabilis pa sa'yo ang alaga kong pagong eh. Kanina pa kita inutusan, ngayon ka lang dumating. Pasensya na po, ma'am. Nag-init pa kasi ako ng tubig. Ulyanin na rin si Manang. Alam naman niyang kailangan laging may mainit na tubig. Hindi pa nagpakulo kanina. Naubusan po kasi ng laman ng tangke ng LPG, kaya ngayon lang po nakapag-init. Ay, tumigil ka nga. Alam ko naman pinagtatakpan mo lang ang matandang yon. Yun naman po talaga ang totoo eh. Sana naman po,
Bumait na kayo. Hindi ba sapat na nawawalan na kayo ng mga tauhan? Wala akong pakialam kahit maubos pa kayo. Babalik din naman kayo rito, gaya ng mga kasamahan ng Kuya Enteng mo. Tingnan ko lang kung may trabaho pa silang mapapasukan. Sana po, hinayaan nyo na lang sila. Alam niyo naman po ang dahilan nila eh. Kahit may pampasahod kayo, kung hindi naman tama ang trato ninyo sa kanila, iiwan talaga nila kayo. Alam mo kung magsalita ka parang alam mo lahat ah. Wala ka nga tinapos eh, kaya kasambahay ka lang. Huwag kang magmarunong dito. Gawin mo lang kung ano ang trabaho mo. Pasensya na po. Gusto ko lang pong maging boses nila. Baka sakaling pakinggan ninyo ko. Hindi ako makikinig sa isang kasambahay lang. Kapantay mo lang ang mga insekto. Oras na kausapin mo ulit ako tungkol sa bagay na to, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Iligpit mo na lang tong kape. Nawalan na ako ng gana. Kinuha ko na lang ang tasa ng kape na wala pang bawas. Papasok na ako sa kusina nang dumating naman si Kuya Enteng. O ano? Nagawa mo ba ang trabaho mo? Opo, ma'am. Meron din po pala akong sasabihin sa inyo. Ano yon? Ngayon pong bayad na ako sa inyo. Magpapaalam na kami. Hindi na namin gusto magtrabaho rito. Ano? Aalis na rin kayo? Isasama ko po ang kapatid ko at si Manang LV. Hindi pwedeng basta na lang kayong aalis. Para kayong hindi nakinabang sa pamamalagi nyo rito ah. Nagtrabaho po kami dito kaya nakinabang din kayo sa amin. Sige, subukan nyo umalis. Magagaya kayo sa mga nauna. Wala kayong karapatan na pigilan kami kung ayaw na namin magtrabaho rito. Ayaw nyo naman pala mawalan ng tauhan. Hindi nyo ayusin ang pagtrato sa amin. Subukan mo lang talaga na suwayin ako. Kapatid mo ang mapapahamak. Mula sa kinatatayuan ko, nakita ko ang pagpipigil ng galit ni Kuya Enteng. Nakakuyom din ang kamay niya habang nakatungo. Ilang sandali pa, umalis na rin siya. Nung gabi, nagpaalam ako kay Manang LV. Pupuntahan ko ang kapatid ko sa tinutuluyan nito. Shane, anong ginagawa mo rito? Gusto kasi kitang makausap eh. Alam ko narinig mong pinag-usapan namin ni Ma'am Opelia. Hindi lang niya siguro pinapahalata. Pero nag-aalala rin siya na mawalan ng mga tauhan. Sa ayaw at sa gusto niya, aalis na tayo. Paano kung ituloy niya ang banta niya? Wala tayong laban. Hindi na kaya ni Annalyn ang trabaho rito. Mula nang maraming umalis, dumubleng gawain niya. Kami rin naman ni Manang LV. Iba kasi ngayon eh. Masama sa kalagayan ni Annalyn. Anong ibig mong sabihin? Buntis kasi siya. Maselan din ang kalagayan niya. Naku, delikado nga sa kanyang trabaho dito. Mabuti pa, ilayo mo na siya dito, kuya. Ay, yun naman talaga ang plano ko. Unahin mo na lang siya. Dito na lang muna kami ni Manang LV. Hindi kayo pwedeng maiwan dito. Baka sa'yo pa ibaling ng amo natin ang galit niya. Huwag mo kaming alalahanin. Ito na rin ang pagkakataon mo para unahin ang sarili mo. Hindi kita kayang iwan dito. Ako nga may kasalanan kung bakit ka napunta sa ganitong sitwasyon eh. Isipin mo si Ate Annalyn at ang magiging anak ninyo. Sigurado ka ba? Oo naman. Baka magkaroon din ng himala at magbago na si Ma'am Ofelia. Nang bumalik ako sa tinutulugan namin, alam kong meron na nabuong desisyon si Kuya Enteng. Ilang araw pa ang pinalipas niya bago ginawa ang plano. Galit na galit si Ma'am Ofelia sa ginawa nito. Dinig na dinig namin ang mga pagmumura niya. Kahit ang asawa niya, galit na rin sa nangyayari. Hoy Shane, alam kong meron kang alam sa pag-alis ng kuya mo at ni Annalyn. Umamin ka. Saan sila nagpunta? Wala naman na pong utang sa inyo si Kuya Enteng. Kahit mahirap lang po kami, may alam pa rin kami sa batas. Akala mo naman matatakot mo na ako niyan. Hindi po ako nananakot. Meron ako sasabihin sa inyo.
Baka sakaling lumambot po ang puso ninyo at hayaan na lang ang kapatid ko. Buntis po si Ate Annalyn. Hindi na po niya kakayanin ng trabaho sa farm sa kalagayan niya. Wala akong pakialam. Ipapahanap ko pa rin silang dalawa. Babae rin po kayo. Bakit hindi niyo po maintindihan ang kalagayan ni Ate Annalyn? Ang alam ko lang, tinakasan nila ako. Ang lakas ng loob na magpamilya. Wala naman silang sapat na ikabubuhay. Dadagdagan lang ang mga mahihirap. Wala na po kayong pakialam sa bagay na yon. Ikaw babae ka ha? Wala kang karapatan na pagtaasan ako ng boses! Ha? Aray! Tama na po! Pasensya na Ano? po! Ha? Kung napagtaasan ko kayo ng boses, bitiwan niyo na po ang buhok ko! Huwag mong kalilimutan na isa ka lang kasambahay dito! Hindi tayo magkapantay! Sa susunod, kakalbuhin na kita! Patawarin niyo po ako! Kapag ginalit mo ulit ako, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin! Hindi na po mauulit. Siguruhin mo lang talaga! Doon ka na nga sa kusina! Mabilis naman akong sumunod. Pagdating sa kusina, niyakap naman ako ni Manang Elvie at saka inayos ang buhok ko. Hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala sa kapatid ko. Sana nasa malayo na silang lugar na hindi mahahanap ng amo namin. Bakit mo iniwan ang kapatid mo roon? Siya naman po may gustong maiwan siya ron, Tay. Pero baka kung anong gawin sa kanya ng amo mo. Hindi naman siguro siya gagawa ng masama doon. Hindi tayo nakakasiguro sa bagay na yan. Tay, bakit hindi nyo gamitin ang kaalaman nyo sa karunungang itim? Yun nga ang plano ko. Naghihintay lamang ako ng tamang panahon. Ito na po ang tamang panahon. Hindi lang ang kaapihan namin ni Shay ng paghihiganti nyo. Pati na rin po ang iba naming kasamahan. Maraming buhay ang sinira ni Ma'am Ophelia. Ayoko sanang gawin nyo yon pero yun lang ang tanging paraan. Akala ko pa naman hindi na darating ang sandali na muli kong gagamitin ang kaalaman ko sa karunungang itim. Iba talaga magbiro ang tadhana. Pagkatapos naman po nito pwede nyo na ulit ibaon sa limot ang nalalaman nyo. Gagawin ko yun. Para sa inyo at sa mga taong ginawa ng masama ng amo nyo. Gusto ko na rin makauwi dito si Shayna. Kailan nyo sisimulan, Tay? Hintayin ko lamang ang araw ng Biyernes. Pasensya na kayo kung kailangan nyo pang gawin yan. Matagal ko na rin tong plano nung makausap ko ang kapatid mo. Sana sa mangyayari, maisip niya ang mga ginawang mali sa lahat ng mga tauhan niya. Sa gagawin ko, baka nga matauhan na siya. Ay, siya nga pala, Tay. Baka ilang araw lang kami dito ni Annalyn. Baka po kasi matuntun kami ng mga inutusan ni Ma'am Ophelia. Kung wala naman kayong sigurado na mapupuntahan, dumito na lamang kayo. Ayoko kasing madamay kayo. Ako ang bahala sa inyo. Hindi mo pwedeng solohin ang problema mo. Salamat, Tay. Si Annalyn po kasi naalala ko Pangalagaan mong asawa mo. Sabi mo nga masela ng pagbubuntis niya. Ayoko na may masamang mangyari sa apo ko. Huwag kayong mag-alala, Tay. Aalagaan ko mag-ina ko. Dahil sa kawalan ng mga tauhan, napilitan ng ibenta ng mga amo namin ang mga alaga nilang hayop. Pansamantala munang isinara ang farm. Minsan narinig kong nag-uusap ang mag-asawa na kailangan na rin nilang isara ang iba nilang negosyo dahil sa pagkalugi. Noon ko lang narinig ang ganong tono kay Ma'am Ophelia. Natatakot sa kung anong mangyayari sa kanila. Sa kabila ng kamalasan na nangyayari sa kanila, hindi pa rin nagbago ang pakikitungo niya sa amin. Bilisan mo! Ang kupal mo talaga kahit kailan. Kung pwede lang sana kitang hampasin na parang impis, ginawa ko na. Pasensya na po. Wala ka na bang alam sabihin kundi pasensya? Meron pa po ba kayong kailangan, ma'am? Oo. Sabihin mo sa akin kung saan nagtatago ang kapatid mong bakulaw. Kung ano-ano na lang pong itinatawag ninyo sa amin. Para po kayong walang... Walang ano? Sabihin mo! Wala po.
Sumagot ka kung nasaan ang kapatid mo. Hindi ko po alam. Akala ko pinapahanap niyo siya. Pinapahanap ko nga siya. Lahat sila. Kaya lang ang galing magtago ng kapatid mo at ng babaeng yon. Sigurado ako umuwi ang kapatid mo sa inyo. Saan ang lugar ninyo? Kahit sabihin ko po sa inyo, sigurado namang hindi ninyo matatagpuan ang kuya ko doon. Sa bagay nga. Pwede naman sa probinsya ni Annalyn sila umuwi para nga naman hindi ko matuntun. Nakikiusap po ulit ako sa inyo. Hayaan nyo na lang po sila. Bakit ko sila hahayaan? Dahil sa kanila, nagkandaleche-leche ang buhay namin. Sa nakikita ko po sa inyo, sarado na ang isip ninyo sa mga paliwanag. Aba, parang ako na naman ang gusto mong sisihin ah. Wala naman talagang dapat sisihin, kundi kayo. Bakit niyo naman po ako sinabuyan ng tubig? Sa susunod, hindi na tubig ang isasaboy ko sa'yo, kundi asido na. Umalis ka na nga sa harapan ko. Dati naiiyak ako kapag ganun ang ginagawa sa akin. Pero ngayon parang namanhid na ako. Kahit lalong tumindi ang ginagawa ng amo namin sa amin ni Manang LV, patuloy lang kami sa pagsisilbi sa buong pamilya. Nagkakasakit na nga si Manang pero ayaw pa rin niyang tumigil. Hanggang sa nagkaroon na siya ng trangkaso. O Shane, bakit ikaw nandyan sa kusina? May sakit po si Manang LV. Pambihira talaga ang matandang yon. Hindi na talaga siya mapakinabangan sa bahay na ito. Matanda na po kasi siya at marami na rin pong nararamdaman sa katawan. Ano ngayon ang mangyayari? Palalamunin ko siya pero hindi siya nagtatrabaho? Ibawas nyo na lang po sa sahod ko mga araw na hindi siya makapagtrabaho. Ganun talaga ang gagawin ko. Ay nako, dapat pala noon ko pa siya pinalaya sa bahay na to. Kung sino pa yung gusto kong mawala, siya pang nagsusumiksik dito sa bahay. Balang araw po, pagdadaanan nyo rin ang nararanasan ni Manang LV. Sana naman po, konting awa naman sa kanya. Malabong maranasan ko ang sitwasyon niya ngayon. Siya mahirap, samantalang ako mayaman. Maraming mag-aalaga sa akin, hindi gaya niya na walang kamag-anak na kumupkop. Pwedeng marami kayong pera ngayon, pero hindi natin masasabi sa mga susunod na araw. Tumigil ka na nga sa mga walang kwenta mong sinasabi. Ituloy mo na lang ang pagluluto mo at siguruhin mo na magugustuhan niya ng pamilya ko. Kapag wala akong ginagawa, pinupuntahan ko si Manang sa kwarto namin para tingnan ang kalagayan niya. Mainit pa rin siya. At hindi man lang pinagpapawisan kahit makapalang kinumot ko. Maya-maya pinuntahan ko si Ma'am Ophelia. O bakit? Hindi naman kita tinatawag ah. Makikiusap po sana ako sa inyo na kung pwede dalhin na natin si Manang sa ospital. Ha? Wala pa rin po kasing pagbabago sa kalagayan niya eh. Hindi ba may iniinom naman siyang gamot? Hintayin mong tumalab. Huwag ka kasing apurado. Parang awa niyo na po. Kahit ibawas niyo na po sa sahod ko yung magagastos sa ospital. Hindi ka ba talaga nakakaintindi ha? Nagmamakaawa po ako sa inyo. Sige na po, dalhin na natin siya sa ospital. Nagmatigas pa rin si Ma'am Ophelia. Ang ginawa ko kay Sir Emil ako lumapit. Mabuti na lang naawa siya kay Manang. Nadala namin siya sa ospital at nabigyan ng tamang gamot. Marami ring nireseta sa kanya at ang amo kong lalaki ang nagbayad sa lahat. Kinabukasan na rin kami nakauwi dahil kailangan pang obserbahan ng matanda. Nagulat pa nga ito dahil pagmulat niya ng mga mata, nasa ospital na siya. Pinaliwanag ko naman sa kanya kung paano kami nakarating doon. Oh, lahat na nagastos ng asawa ko, ibabawas. Lahat na nagastos ng asawa ko, ibabawas ko sa sahod mo. Ultimo gas ng sasakyan. Kayo po ang bahala. Pero aalis na kami ni Manang sa bahay na ito. Ang kapal ng mukha nyo.
Hindi kayo aalis. Nagpaalam na po ako sa asawa ninyo at pinayagan niya kami. Wala akong pakialam kung nagpaalam pa kayo sa kanya. Sa bahay na ito, ako ang nasusunod. Wala kayong karapatan na pigilan kami sa bahay nito nang labag sa kalooban namin. Huwag niyo rin kaming tatakutin. Bruha ka! Inuubos mo talaga ang pasensya ko, ha? Bitiwan niyo ako! Umawat naman si Manang LV kahit nangihina pa ito. Binitiwan naman ako ni Ma'am Ofelia. Pero matalim ang mga mata na nakatitig siya sa akin. Sige! Kapag lumabas kayo, ipapahabol ko kayo sa mga aso. Bago pa kayo makarating sa gate, siguradong luray-luray na ang mga katawan ninyo. Sobrang talagang kasamaan ninyo. Oh! Masama ako! Hindi ako papayag na pati kayo lalayasan kami. Kahit anong mangyari, makakaalis kami dito. Oh! Makakaalis kayo kapag pareho na kayong malamig na bangkay. Tutulungan kami ng asawa ninyo na makalis. Yon ang pangako niya sa amin. Tingnan nga natin kung talaga matutulungan niya nga kayo. Nung dumating si Sir Emil, humingi siya sa amin ng pasensya. Dahil hindi pa kami makakaalis sa bahay na yon. Humingi din siya ng ilang araw na palugit sa amin. May kailangan lang daw siyang gawin. Wala kami magawa kundi ang sumang-ayon na muna. Ano na kaya nangyayari kay Shane? Mula nang umalis ako, hindi na ako mapakali. Nag-aalala rin ako sa kanya. Umaasa lang sana ako na nasa mabuti siyang kalagayan sa mga oras na ito. Kung pwede ko lang sana siyang puntahan dun eh. Mamaya ko nasisimulan ng orasyon, ha? Kapag ilang araw pang hindi umuwi dito ng kapatid mo, puntahan mo na siya ron, ha? Opo, tay. A-absent na lang ako sa bago kong trabaho. Bigyan mo nga pala ako ng itim na tela na gagamitin ko. Meron po si Annalyn. Hihingin ko na lang sa kanya. Anak, huwag mo nga palang babanggitin sa kinakasama mo ang lihim ng pamilya natin, ha? Ayoko na magbagong pagtingin niya sa'yo. Huwag kayong mag-alala, tay. Wala akong babanggitin kay Annalyn at maging sa mga kapatid ko. Nung gabi, binigay na ni Kuya ang mga kailangan ng itay namin sa gagawing orasyon. Kasama na dun ang tela. Pinayagan naman ni Itay na manood sa kanya si Kuya. Sa isang puting papel, isinulat dun ang pangalan ng amo namin, saka yun pinatakan ng kandila. Pagkatapos ibinalot sa telang itim saka sinunog. Ang buong kwarto nangamoy bulok na karne. Hindi na nakatiis si Kuya at lumabas siya. Makalipas ang mahabang sandali, lumabas naman si Itay. Paggising niya bukas, may mararamdaman siyang kakaiba sa katawan niya. Ano pong mangyayari sa kanya, tay? Gaya ng bulok na karne na naaamoy mo. Ganun ang mangyayari sa kanya. Unti-unting mabubulok ang katawang lupa niya. Ang tanging makapagpapagaling sa kanya kung patatawarin siya ng lahat ng taong ginawa niya ng masama. Malabong mangyari yan. Hanggang langit ang galit sa kanya ng mga kasamahan ko. Kung ganun wala nang silbi ang yaman niya dahil hindi siya mapapagaling noon. Kung malalaman to ng mga dati kong katrabaho, siguradong magpepiesta sila sa tuwa. Anak, kahit tama lang na maparusahan ang amo niyo, hindi pa rin tama na matuwa tayo sa mangyayari sa kanya. Pasensya na, tay. Napagod ako sa ginawa ko. Magpapahinga na muna ako. Hindi na po kayo maghahapunan? Hindi na muna. Wala rin naman akong ganang kumain eh. Nung gabing yun, hindi ako dalawin ng antok. Iniisip ko ang pamilya ko. Malakas ang kutob ko na nasa amin lang si Kuya Enteng. Sana nasa maayos silang kalagayan. Namimiss ko na sila at gusto ko nang umuwi sa amin. Nang sulyapan ko si Manang LV, mahimbing na siyang natutulog. Pinilit ko na lang din matulog. Maaga din kasi kung nagigising.
Mag-aalmusal na po ba kayo, ma'am? Dalhan mo na lang muna ako ng kape. Ang mag-aama ko nga pala. Kumain na po sila kanina. Sabay-sabay pong umalis. Anong oras na ba ngayon? 10:00 pasado na po. Tanghali na pala. Nagising kasi ko kanina na masakit ang ulo eh. Ikukuha ko po kayo ng gamot. Mamaya na. Ibigay mo muna sa akin ang kape ko. Eto na po. Ay! Ano yan? Kape niyo po. Para kasing may nakita ko sa kape na parang mukha. Huh? Wala naman po Bunga lang siguro to ng sakit ang ulo ko kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Sige na, maghain ka na. Gusto ko nang kumain para makainom na ako ng gamot. Sige po. Si Manang Elvie nga pala. Nagpapahinga pa rin po siya. Medyo nahihilo pa rin po kasi siya Baka naman nagdadahilan na lang siya. Hindi po, ma'am. Masama po talaga ang pakiramdam niya. Teka, yan ba ang inalmusal na mag-aama ko? Opo. Parang hindi ko kayang kainin yan Di po ba? Paborito ninyong longganisa? Oo nga, pero hindi ko gusto ang amoy. Para ako naduduwal. Ilayo mo nga lang yan sa akin. Ipagluluto ko po kayo ng ibang ulam. Wag na, ikuha mo na lang ako ng cup noodles. Yun na lang para mabilis. Sige po. Napansin ko na namumutla ang amo ko. Nanginginig pa siya habang kumakain. Naawa tuloy ako. Pagkatapos niyang kumain, ibinigay ko na ang gamot. At saka ko siya inalalayan hanggang sa makapasok siya sa kwarto niya. Pakiramdam ko, hinihigop ang lakas ko. Magpahinga na lang po kayo. Mamaya bubuti na po ang pakiramdam ninyo. Yung nga palang may sabaw ang iluto mong ulam, ha? Opo, lalabas na po ako. Oh, bakit ka natigilan dyan? Ma'am, bukas po ba itong bintana ninyo kanina? Hindi. Hindi ako nagbubukas ng bintana sa kwarto ko. Bakit mo naman naitanong? Meron po kasi mga dumi sa sahig Parang nasunog na tela o dahon ba ito? Saan galing ang mga yan? Hindi ko po alam. Nasunog na tela nga po ito. Nagsisiga ba kayo sa loob ng bakuran ko? Hindi po, ma'am. Mahigpit niyo pong sinabi na bawal pong magsiga dahil ayaw po ninyo ng usok. Saan galing ang mga yan? Imposible naman na basta na lang yan lumitaw dyan. Lilinisan ko na lang po. Lumabas na muna ako para kumuha ng walis, pandakot at garbage bag. Napakarami pala nun. Meron ng buong sahig. Nang matapos ako sa ginagawa ko, saka na akong lumabas. Hindi na rin nakakain ng tanghalian si Ma'am Ophelia dahil nang silipin ko siya. Mahimbing siyang natutulog. Nung hapon naman narinig ko ang malakas na sigaw ng amo ko. Kaya mabilis akong pumunta sa kwarto niya. Mabuti naman dumating ka na. Ikuha mo ako ng gamot, dalian mo! Opo! Eto na po. Ayos na po ba kayo? Mukha ba akong maayos sa paningin mo, ha? Hihingi ba ako ng gamot kung okay ako? Sorry po. Sobrang sakit ng ulo ko na gusto ko nang iuntog sa pader. Baka po lalong sumakit dahil hindi po kayo kumain kanina. Hanggang ng mga oras na ito, hindi ako nakakaramdam ng gutom. Hindi ko nga alam kung bakit Pilitin niyo pa rin pong kumain. Sige, sasabay na lang ako sa mag-aama ko mamaya. Kayo po ang bahala. Lalabas na sana ako nang mapansin ko ang mga itim na dumi sa sahig. Yun din ang winalis ko kanina. Sinundan ng amo ko ang tinitingnan ko. Akala ko ba winalis mo na yan kanina? Bakit nandyan na naman? Nakita naman po ninyo na winalis ko kanina yan at inilagay po sa garbage bag. Hindi mo naubos lahat.
Linisan mo na lang ulit. Sige po. Hindi ko maiwasang magtaka pa rin kung paano nangyari na naroon na naman ang mga yon. Tiningnan ko rin ang mga bintana sa kwarto na yon bago ako lumabas. Kahit nung nagluluto na ako ng hapunan, hindi pa rin maalis sa isip ko ang bagay na yon. Ilang sandali pa dumating na ang mag-aama. Inalalayan ko na rin si Ma'am Ofelia para makapunta na sa kusina. Tingin ko sa amo ko, mas lalong namutla. Wala talaga akong ganang kumain. Nakakailang subo pa lang po kayo. Baka lalo po kayong manghina niyan. Ipagtimpla mo na lang ako ng gatas at lagyan mo ng honey. Sige po, ma'am. Kahit ang itinimpla kong gatas, hindi man lang niya nakalahati. Nag-aalala na sa kanya ang asawa at mga anak niya. Nung gabi, nagulantang ako sa ingay sa kabilang bahay. Nagkakagulo kasi ang mag-anak. Namalayan ko na lang na sinugod na sa ospital si Ma'am Ofelia. Sabi ng bunso nitong anak, bigla na lang daw nangisay ang ina nito at bumula ang bibig. Kahit hindi maganda ang trato niya sa amin, hangad ko pa rin ang paggaling nito. Nag-uumpisa na ang epekto ng sumpa. Sana naman samantalahin nyo ni Shane para umuwi na dito sa atin. Gusto ko nang makita ang kapatid mo. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nasisiguro na nasa mabuti siyang kalagayan. Palilipasin ko lang ang ilang araw, Tay. Saka ko siya pupuntahan sa bahay na yon. Alam kong kasalanan ang ginawa ko. Pero naniniwala rin ako na ginamit lamang akong instrumento para mabigyan kayo ng hustisya. Hindi nyo kailangan makonsensya, Tay. Sa ginawa nyo, marami kayong natulungan. Pero mali pa rin ang gumantay gamit ang karunungang itim. Balang araw babalik sa akin ang ginawa ko. Mabuti kayong tao. Hindi nyo naman ginamit ang kaalaman nyo para manakit ng kapwa eh. Alam ko, balang araw, mapapatawad kayo ng Diyos. Sana nga. Bakit nga pala hindi ka pa nagagayak para pumasok sa trabaho? Hindi muna ako papasok ngayon. Sasamahan ko si Annalyn na magpa-check up. Ganun ba? Mag-iingat kayo ha. Sige, Tay. Nandito na po pala si Annalyn eh. Lalakad na po kami. 2 araw din na ospital si Ma'am Ofelia. Pag-uwi niya, mas lalo siyang pumayat. At ang balat niya nagkaroon ng mga itim na marka. Nasa wheelchair din ito nang dumating. Inutusan naman ako ni Sir Emil na bantayan muna ang asawa niya. Gusto na po ba ninyong dalhin ko na kayo sa kwarto nyo? Hindi na. Dito lang muna ako. May gusto po ba kayong kainin o inumin? Wala akong gana. Sige po. Ano nga po pala ang sabi ng doktor? Hindi nila makita ang tunay kong sakit. Wala na talagang kwenta ang mga doktor ngayon. Pera-pera na lang ang gusto nila. Dapat po siguro sa ibang doktor na lang kayo magpatingin. Ginawa na namin yan. Pero ganun pa rin. Shane, naniniwala ka ba sa kababalaghan? Hindi pa po kasi ako nakakaranas ng ganun eh. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala? Ganun na nga po. Paano kung sabihin ko sa'yo na hanggang sa ospital, sinusundan ako ng mga peraso ng mga dumi na winalis mo sa kwarto ko? Paano po nangyari yun? Ewan ko. Hindi ko rin alam kung paano nangyari yun. Pero isa lang ang nasisiguro ko. May gumagawa ng kababalaghan para takutin ako. Sino naman po kaya ang gagawa nun sa inyo? Sa dami na may galit sa akin, hindi na nakakapagtaka. Ano po ang gagawin natin? Hindi ko alam. Lagi ka lang nasa tabi ko. Ayoko maiwan na mag-isa. Pakiramdam ko kasi laging may hihila sa akin papunta sa dilim.
Hindi nga ako umaalis sa tabi ni Ma'am Ofelia hanggat hindi dumarating ang mag-aama niya. Lingid sa akin, kanina pa nasa labas ng gate si Kuya Enteng. Ayon sa napagtanungan niya, nasa loob lang kami ng bahay at hindi pinalalabas. Naglagay din daw ng mga malalaking aso sa loob para walang makapasok na kahit sino. Umuwi na lang siya at yun ang sinabi niya sa tatay namin. Nung gabi naman narinig ko ang pagsigaw ni Ma'am Ofelia. Gusto ko sana siyang puntahan. Kaya lang kapag tapos na ang trabaho namin, bawal na kaming pumasok sa loob ng bahay. Kinabukasan ko na nalaman na muli itong sinugod sa ospital. Dahil sa nararamdamang matinding sakit. At makalipas ng 3 araw, saka ito inuwi. Dinalhan ko po kayo ng gatas. Ilapag mo na muna dyan. Nakikita mo ba ang balat ko? Ano po bang sabi ng doktor? Bakit daw po ba nangingitim? Hindi rin nila maipaliwanag. Ibang doktor na ang sumuri sa akin pero hindi pa rin makita ang tunay kong sakit. Isa na lang ang naiisip kong dahilan. At ano po kayang dahilan naman yun? Sa galit ng mga tao sa akin, pinakulam nila ako. Naririnig ko na po yan mula ng bata ako. Pero wala pa naman po akong nasasaksihan na kinulam. Kaya hindi ko alam kung totoo yun. Hindi rin ako naniniwala dati. Dahil pera lang ang pinaniniwalaan ko. Ngayon, hindi ako mapagaling-galing ng pera ko. Subukan niyo po magpatingin sa magaling na albularyo. May kilala ka bang albularyo? Wala po eh. Kung ganon, wala na talaga akong pag-asang gumaling. Hindi rin ako makakahingi ng tawad sa taong gumawa nito dahil hindi ko naman alam kung sino sa kanila. Hindi naman po ninyo kailangang malaman kung sino sa kanila. Ipaabot nyo na lang po sa Diyos ang paghingi ninyo ng tawad. Tama ka nga, Iha. Wala man kasiguruhan na mapatawad nila ako. Mabuti na rin na nakahingi na ako ng tawad bago man lang ako mawala. Huwag po kayo mawala ng pag-asa, ma'am. Oo, hindi ako mawawala ng pag-asa alang-alang sa mag-aama ko. Una po, kahit wala kayong ganang kumain, pilitin niyo pa rin po para hindi kayo manghihina. Sige, gagawin ko yan. Salamat, Iha. Nararamdaman ko na totoo sa loob mo ang mga sinasabi mo. Sana napatawad mo na ako sa mga masasamang ginawa ko sa iyo. Napatawad ko na po kayo. Ang gusto ko lang po gumaling na kayo. Puro lugaw o malalambot na pagkain lang ang kayang kainin ni Ma'am Ofelia. Pero ayos na rin yun kesa hindi siya kumain. Kahit si Manang Elvie naawa din dito. Kaya lagi niyang nilulutuan ng masarap na pagkain si Ma'am na kaya nitong kainin. Kahit hindi nagpapasalamat ang amo namin, alam naming natutuwa ito sa ginagawa naming pag-aasikaso sa kanya. Isang araw nga ibinalita ni Sir Emil na may nakita na siyang albularyo sa malayong probinsya. Kailangan dun dalhin ang asawa niya at yun ang kailangan nilang paghandaan. Kung kakayanin ba ni Ma'am Ofelia ang mahabang biyahe. Tawag niyo po ako? Oo. Nasaan si Manang Elvie? Ipinagluluto niya po kayo ng merienda. Ang bait talaga ni Manang. Pakisabi ang sarap ng mga niluluto niya. Opo, sasabihin ko po sa kanya. Siya nga pala. Kunin mo yung 2 sobre dyan sa lamesita. Tingnan mo. May laman pong pera sa loob. Para saan po ito? Sahod niyo ni Manang yan. Po? Ang laki po nito. At saka,
Matagal pa naman po ang araw ng sahod namin. Yan na ang huling sahod ninyo sa akin. Bukas pwede na kayong umalis. Hindi naman po kayo pwedeng iwan sa ganyang kalagayan. Salamat sa pagmamalasakit ninyo. Nandiyan naman ang pamilya ko. Hindi nila ako pababayaan. Sa 1 linggo pupuntahan namin ng manggagamot. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami doon. Sigurado po ba kayo na hindi nyo na kami kailangan? Dapat noon ko pa kayo pinayagan na umalis. Patawarin niyo sana ako. Yang pera na yan, gamitin niyo sa pagsisimula. Alam kong walang katumbas na halaga ang lahat ng pangahamak na ginawa ko. Pero hayaan niyo na sa pamamagitan niyan, makabawi ako kahit konti. Maraming salamat po, Ma'am Ofelia. Hangad ko po na gumaling kayo. Sa hapunan, naghanda talaga kami. Dahil yun na ang huling beses na pagsisilbihan namin si Ma'am Ofelia at ang pamilya niya. Maaga kasi kaming aalis ni Manang Elvie. Kinabukasan nga madilim pa, nakaayos na kami. At saka umalis sa bahay na ilang buwan ko rin pinagsilbihan. Pagdating sa bahay, tuwang-tuwa si Itay at mga kapatid ko. Mainit naman ang pagtanggap nila kay Manang Elvie. Kinuwento ko rin ang nangyari kay Ma'am Ofelia at ang pagsisisi nito sa mga nagawa niya. Mabuti naman nagawa niyang pagsisihan ng mga nagawa niyang kasalanan. Naniniwala po ako na lahat ng tao may kabutihan sa puso. Minsan nga lang, nabubulag tayo sa pera. Akala natin, lagi tayo mananatiling nasa itaas. Tama ka. Inakala ko rin na hindi na magbabago si Ma'am Ofelia. Kailangan pala niya ng matinding hagupit para maisip niya ang mga maling nagawa. Sana nga, mapagaling siya ng albularyo na yun. Naniniwala ko na magagawa siyang pagalingin. Basta't bukal sa kalooban niya ang pagsisisi at wala nang galit sa puso niya. Wala na kami naging balita kay Ma'am Ofelia at sa pamilya nito. Pero naniniwala ako na binigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon na maituwid ang lahat ng mga ginawa niya. Wala talagang maidudulot na mabuti ang panghahamak sa kapwa. Maging mabuti para bumalik din ang kabutihan. Sa kasalukuyan, nasa amin pa rin si Manang Elvie at may maliit na tindahan. Nakatapos na rin ang bunso naming kapatid sa pag-aaral. At siya ang tumutulong kay Itay. May sarili na rin akong pamilya. At nun lang din pinagtapat ni Itay na siya ang nasa likod ng nangyari kay Ma'am Ofelia may ilang taon nang nakakalipas. Hanggang dito na lang po at salamat po sa pagbasa ng aking sulat, Miss Gwen. Sana po may natutunang aral ang lahat ng mga nakikinig sa araw na ito. At nakapagbigay na rin ako ng inspirasyon sa naging karanasan ko. Wakas. Maraming salamat sa panonood, mga solid bangers. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-comment. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ingkong, Ikalawang Yugto. Hanggang sa susunod, God bless. Bilisan mo na. Dalhin mo agad yung ano ba? Pinabitbet, sorry. Dalhin, ano ba? Huwag namang Sana talaga, Tay. Magkasama kami ni Kuya Enteng sa trabaho. Lasing ka ba? Anak, dakay lang soktong ka ba? Itatawid pa Dadapa na sa Enteng. Sabi siyok iinom ka ng lambanog, samahan mo ako. Sama mo naman ako. Nasa loob ka lang ng bahay ha. Nasa farm naman nag-aalaga ng mga alaga nilang paulit-ulit. Nasa loob ka lang ng bahay. Ako naman, nandun sa farm, nag-aalaga ng mga alaga nilang hayop. Makalma.
Nanghina na sa next line. Hindi ko na kaya. Isa pa nga, game. Inakala ko. Bilangga eh. Talsik eh. Salpa! Talsik eh. Bastos ka.